Matinding pagbaha nga sa mga kalsada ang dinulot ng bagyong Krising sa maraming lugar habang patuloy na inuulan at binabaha ang iba pang bahagi ng bansa bunsod ng habagat. Hindi bababa sa 5 ang naitalang nasawi ayon sa NDRRMC habang patuloy naman ang pagtulong ng mga ahensya sa mga lubhang apektado ng sama ng panahon. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Hagupit ng hangin. Walang humpay na pag-uulan ito po yung at hanggang tuhod o bewang ang lebel ng baha. Ilan lang yan sa bagsik na ipinamalas ng ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon, ang bagyong Krising na sinabayan pa ng habagat. Sa bahaging ito ng Valenzuela City, akay-akay na ng mga motorista ang kanilang mga motorsiklo at naglalakad na lang ang mga commuter dahil sa abot tuhod na baha. Napilitan na ring sumuong sa baha maging ang mga estudyante sa Barangay Labak sa Naik, Cavite. At dahil nga sa walang tigil na pag-ulan, pinasok na ng baha ang ilan sa mga bahay gaya ng sa Bulacan, kung saan umabot pa nga hanggang bewang at lababo ng kusina ang taas nito. Nitong Sabado rin, isang alagang aso ang nasawi at isang kotse ang nadaganan nang mahulog ang isang malaking bloke ng bato sa Cannon Road sa Barangay Camp 7 sa Benguet. Ayon sa mga otoridad, sanhi ito ng paglambot ng lupa bunsod ng pag-ulan. Habang isang billboard at poste ng kuryente ang nabuwal sa Katipunan Avenue sa Quezon City noong Sabado. Sa datos ng NDRRMC, hindi bababa sa 5 katao ang natanggap nilang ulat na nasawi, habang 5 ang sugatan at 7 pa ang nawawala. Pero paglilinaw ng Office of Civil Defense, yan ay reported. Pero yung reported na validated na kumbaga totoong or verified na may kinalaman sa bagyo yung pagkamatay or circumstansya ng pagkamatay, ay yan yung dalawa. Biktima ng falling debris ang ikinamatay ng kumpirmadong 2 nasawi na mula Camiguin at Surigao del Norte, habang bineberipika pa kung may kaugnayan nga ang pagkamatay ng 3 pang nai-report sa hagupit ng bagyong Krising. Samantala, nasa mahigit 800,000 individual naman ang naitalang apektado ng bagyo. Pagtitiyak ng ahensya, tuloy-tuloy at sapat ang resources ng pamahalaan. We have provided 50,439,000 worth of assistance sa mga kababayan natin na apektuhan. It is composed of assistance from LGUs, DSWD, and OCD. Paalala pa niya sa publiko, pag sinabi po ng LGUs natin na lumikas, sana po tayo ay sumunod at mag-evacuate. Makapag-cooperate po tayo dahil 2 buhay pinakasalalay po diyan. Una yung buhay po ninyo at yung buhay ng ating responders. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.